Kailangan mong manalig bago mo ito makita. Kamusta po kayo? Si Pastor Arnold po. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita. Ito ay paniniwala bago mo ito makita. Sinasabi sa Hebrews 11 verse 1, "Faith is the confidence in what we hope for and assurance about what we do not see." Hebrews 11 verse 1 ng New International Version. Paano mo makikita ang mga nangyayari sa iyong buhay gamit ang mga mata ng pananampalataya? Maraming tao ang nagsasabing, maniniwala ako kapag nakita ko na, or to see is to believe. Ngunit ang sinasabi ng Diyos ay kabaligtaran. Makikita mo ito kapag naniwala ka muna. Maraming bagay sa buhay ang kailangan paniwalaan muna bago makita. Noong 1961, ang Soviet Union ay nagpadala ng kauna-unahang astronaut sa kalawakan. Pagbalik ng astronaut sa lupa, sinabi ng leader ng Soviet na si Nikita Khrushchev, nakapunta na sila sa kalawakan ngunit wala silang nakitang Diyos doon. Pagkalipas ng 10 buwan, ang US naman ang nagpadala kay John Glenn sa kalawakan. 3 beses siyang umikot sa mundo sakay ng kanyang Mercury mission. Bumalik siya at sinabi sa mundo, nakita ko ang Diyos kahit saan. Nakita ko ang kanyang kalwalhatian sa kalawakan. Nakita ko ang kanyang kadakilaan sa universe. Nakita ko ang kanyang majesty sa mga bituin. Sino ang tama? Pareho sila. Sinabi ni Jesus sa John 3 verse 3, "Unless you are born again, you cannot see the kingdom of God." John chapter 3 verse 3 ng New Living Translation. Bago magkaroon ng spiritual na pagbabago sa iyong buhay, masyadong makitid ang iyong isipan para makita ang posibilidad ng nais gawin ng Diyos sa iyong buhay. Sinabi ni Wernher von Braun, ang pangunahing scientist noong unang bahagi ng US Space Program, "There has never been any great accomplishment in history without faith." Ang pananampalataya ang nagtutulak sa isang scientist na maniwalang kaya nating magpadala ng tao sa buwan. Ang pananampalataya ang nagtutulak sa isang architect na mag-design ng gusali dahil naniniwala siyang posible itong gawin. Ang pananampalataya ang nagtutulak sa isang athlete ng Olympic na magsanay at sumali sa Olympic trials dahil naniniwala siyang kaya niya itong makamit. Ang pananampalataya ang nagtutulak sa isang sculptor or painter na maniwalang kaya niyang lumikha ng obra. Kailangan maniwala muna bago natin ito makita. Maari kang magtiwala sa mga pangako ng Diyos at sa kanyang gawain sa iyong buhay. Maniwala sa pag-ibig, pangangalaga at paggabay ng Diyos habang hinaharap mo ang anumang ibinibigay niya sa iyo ngayon. Maniwala ka at makikita mo ito. Think about this, my friend. What do you believe God wants to accomplish through you? Ano ang pinaniniwalaan mong nais ng Diyos na magawa sa iyo? Just think about that.
Pangalawa, how does faith affect your goal setting? Sa paanong paraan nakakaapekto ang iyong pananampalataya sa pagbuo at pagtupad ng iyong mga plano? At ang panghuli, why would God want us to believe in faith instead of just showing us before we believe? Bakit kaya nais ng Diyos na maniwala muna tayo sa pamamagitan ng pananampalataya kaysa ipakita na agad sa atin bago tayo maniwala? Ito po si Pastor Arnold Adriano. At ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend, at huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.